Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. May nakasulat sa loob ng kabaong. Kinilabutan ang buong katawan ni Jackson nang nagmadali itong lumapit. Labis ang pagkagulat nito. May ilang salita ang nasa loob ng kabaong. Malinaw na si Rebecca ang nagsulat nito gamit ang kanyang dugo bago ito mamatay. Pulang-pula ang kulay ng nakasulat. Isang hayop si Florian. Nirep niya ako, sinira ang buhay ko, at sinisi si Daryl. Ano? Si Florian ang nang-rape at pumatay kay Rebecca. Wow! Napatitig ang lahat kay Florian, puno ng pagkagulat at galit ang kanilang mga mata. So ikaw pala ang may gawa nito, Florian. Hindi na makapagpigil pa ang Abbess nang tinuro nito si Florian, habang naninermon, isa kang halimaw. Nanginig ang katawan ng Abbess habang sumisigay, hindi siya dapat na patawarin. Gusto nitong patayin si Florian. Pero nagamit na nito ang lahat ng kanyang internal na enerhiya, habang nilalabanan ang New World Army kani-kanina lang. Isa kang halimaw sa pangre-rape at pagpatay sa asawa ng kapatid mo. Dapat mamatay ang hayop na yan. Nagdulot ng kaguluhan ang galit ng Abbess, kaya naman nagsimula ang lahat na ituro at sermonan si Florian. Ang lahat, lalo na ang pinakamalalaking sekta, ay labis na nagalit. Lumingon ang mga ito para tingnan si Daryl, emosyonal at hindi mapalagay ang mga ito ng sermonan si Florian. Hindi maganda ang naging pakiramdam ng lahat dahil sa ginawa nilang pagsisi kay Daryl. Nang sandaling yon, may narinig silang malakas na tunog ng lumuhod si Jackson sa harapan ni Daryl. Kapatid, patawarin mo ako sa nangyaring pagsisi sayo. Patuloy ang pagyuko nito sa sahig hanggang sa dumugo ang kanyang ulo. Mali ako kapatid. Mali ako. Tumulo ang mga luha nito at nadurog ang puso. Labis ang naramdaman nitong pagkakasala habang nalungkot ang mga tao para dito. Napabuntong hininga si Daryl at lumuwag ang pakiramdam, pero hindi ito makapagsalita dahil labis ang panghihina nito. Sa kabilang banda, tumayo si Master Reed, itinaas nito ang kanyang espada at tinuro si Florian. Hayop! Paano mo pa nagawang mabuhay sa kabila ng mga kahayupang ginawa mo? Nang matapos sa pagsasalita, ay umatak ito papunta kay Florian. Ngunit mahina at mabagal ang espada nito dahil sa pagkakaroon ng maraming sugat. Kinilabutan si Florian at iniwasan ang espada habang matinding pinagpapawisan. Paano? Ano nang dapat gawin? Hindi nito kailanman inakalang isusulat ni Rebecca ang mga salitang iyon sa loob ng kabaong gamit ang sariling dugo bago bawian ng buhay. Hindi rin ito inakalang magagawang palabasin ni Daryl ang kabaong sa ilalim ng lupa gamit ang sariling kakayahan. Nataranta si Florian at nagbigay tingin kay Yumi para humingi ng tulong. Nag-alala rin si Yumi, ngunit nang magsalubong ang mga tingin nila ni Florian ay nagkaroon ito ng ideya at kumindat. Nagsimula nitong ituro si Florian upang sermonan. Hayop ka! Bakit ako nagpakasal sa isang katulad mo? Anong ginawa mo? Hindi ka dapat na mabuhay. Puno ng lungkot at pagkabigo ang mukha nito habang naninermon at malakas na umiyak. Alam ni Yumi na kamumuhian ng lahat si Florian kapag lumabas ang katotohanan. Kailangan nitong itigil ang relasyon kay Florian at paniwalain ang lahat na siya ay inosente. Ito lang ang tanging paraan para manatili siya sa pamilya Darby. Kapag wala na si Florian sa pamilya, ay siya na ang may hawak ng kontrol sa pamilya. Nagmadali itong lumapit sa katawan ni Rebecca at nagkunwaring umiiyak habang nasa isip ang mga bagay na ito. Kapatid, patawarin mo ako. Nagpakasal ako sa isang hayop nang hindi nalalamang pinagsasamantalahan ka na pala. Malungkot na umiyak si Yumi. Haha! Nang sandaling yon, malakas na tumawa si Florian at nagmasid sa paligid at kakaibang kumilos. Oo, ako ang nang-rape at naglibing kay Rebecca. Alam nitong lumabas na ang katotohanan, kaya naman sinubukan nitong akuin ang lahat ng mga responsibilidad. Masama ang tingin sa mga mata ni Florian nang magpatuloy. Isa itong pagkakamali, nakagawa ako ng isang pagkakamali. Paano ko malalamang mabubuntis pala siya? Kung hindi ko siya papatayin, dapat ba akong mag-antay na isilang niya ang sanggol? Haha! Parang baliw na ang pag-arte ni Florian, pero malinaw pa rin ang pag-iisip nito. Muli itong kinindata ni Yumi, at naintindihan nito ang ginagawa ng kanyang asawa.
Sa katunayan ay mas magiging madali kung aakuin nito ang responsibilidad sa katotohanan kaysa pagsabayin ang dalawa. Maaaring makatakas ang isa sa kanila at magkaroon ng isa pang pagkakataon ang natira. Hayop! Dapat kang mamatay! Galit ang lahat nang marinig ang pag-amin ni Florian, gusto siyang patayin ng lahat. Florian, wasak at galit ang naramdaman ni Jackson. Pinatay mo si Rebecca. Maghihiganti ako para sa kanya sa pamamagitan ng pagtapos sa buhay mo. Pagtapos nitong magsalita, namula ang kanyang mga mata nang tumakbo ito paabante, habang may hawak na mahabang espada, umatak ito kay Florian. Hindi makapagsalita ng maayos si Jackson ng sandaling iyon, dahil isa lang ang nasa isip nito, ang patayin si Florian, at maghiganti para sa kanyang asawa. Haha, papatayin mo ako. Kaya mo ba? Malamig na tumawa si Florian habang nakatingin kay Jackson. Sumunod dito ay nagsimulang tumaas ang kanyang internal na enerhiya at malakas na sinuntok si Jackson. Bang! Nasa 80% lamang ang suntok ni Florian, pero maririnig ang sigaw ni Jackson nang lumipad ito ng dus-dosenang talampakan ang layo bago tuluyang bumagsak sa sahig. Matapos makultivate ang mysterious godly scripture, labis na tumaas ang lakas ni Florian at naging level 1 martial marquis ito. Bukod doon ay nanood lamang ito noong abala ang lahat ng sekta sa pakikipaglaban sa New World Army kani-kanina lang. Hindi ito nasugatan o nagamit man lang ang kanyang enerhiya. Malinaw na walang laban kay Florian ang Master General na si Jackson. Ang kapal ng mukha nitong hayop na to para lumaban. Nagalit ang lahat nang makitang natalo si Jackson. Mga alagad ng Emisec, sundin niyo ang mga utos ko, atakihin at patayin niyo si Florian. Malamig ang mukha ng Abbess. Kahit na naubos na nito ang kanyang enerhiya, ay mayroon pa ring mga alagad ng Emi na handing lumaban para dito. Pakinggan niyo ang mga utos ko, Shaolin Sect. Makinig kayo sa mga utos ko, Udang Sect, patayin niyo ng mabilis si Florian. Naubos na rin ni na Master Reed at Master Leonard ang lahat ng internal na enerhiya nila nang sandaling yon. Pareho itong hindi makalaban, pero nagbigay ang mga ito ng utos na pagpatay. Agad na itinaas ng daang-daang alagad mula sa mga sektang nabanggit ang kanilang mga sandata at umatake kay Florian. Haha! Hindi nag-alala si Florian kahit na nakapalibot sa kanya ang napakaraming tao. Nagbigay ito ng masamang pagngiti. Abbess Mother Serendipity at Master Leonard, sa tingin ko ay hindi niyo ako magagawang patayin ngayong araw dahil pagod na kayo. Gusto niyo akong patayin gamit ang mga alagad na ito. Nananaginip ata kayo. Bang! Habang nagsasalita ito ay nagsimula siyang likumin ang kanyang internal na enerhiya, makikita ang makintab na itim na anino na nasa hangin at nakapalibot sa kanya. Nang ilang sandal pa ay bigilang may lumabas na malaking nilalang sa tabi nito. Ito ang higanting Black Leopard na gawa sa kanyang internal na enerhiya. Kasamaan ang tingin ng mga mata nito, habang balot naman ng itom na buhok ang buong katawan nito. Ginamit ni Florian ang tekniki mula sa Mysterious Godly Scripture. Nakakagawa ng iba't ibang masasamang hayop ang Mysterious Godly Scripture. Nang tumagal ay napakalaki ng itinaas ng lakas ni Florian at perpektong na master ang level na yon. Wala itong takot sa kahit na sinong level 3 o level 4 martial marquis, dahil sa Mysterious Godly Scripture, kahalo ang kanyang level 1 martial marquis cultivation. Roar! Nagroar ang Black Leopard laban sa mga taong nakapalibot kay Florian nang utusan niya ito. Ay! Maririnig ang mga sigawan ng mga alagad ng mga sekta, lahat ay sumigaw dahil sa sakit na natamo at bumagsak ang mga ito sa pool ng dugo. Hayop ka Florian! Galit ang lahat nang makita ang nangyari. Malamig na tumawa si Florian at tumalon sa likod ng leopard. Kailangan ko nang mamaalam sa inyo. Magkikita tayong muli. Sumakay ito sa likod ng Black Leopard at papaalis na sana nang bigla nitong dinampot sina Minoka at Yvonne. Hindi inakala ni Yvonne at Monica na pareho silang atakihin ni Florian, kumawala ang sigaw sa mga ito. Ang kaliwang kamay ni Florian ang dumampot kay Monica, habang ang kanan naman ang dumampot kay Yvonne, bago tuluyang umalis. Hayop ka, pakawalan mo sila. Katawa-tawa ang mga pangyayari. Nagsigawan ng lahat at mabilis na lumapit. Ngunit hindi pa bumabalik ang kanilang internal na enerhiya, at hindi magiging sapat ang kanilang bilis para habulin si Florian. Yvonne. Cult Mistress.
Nahirapang tumayo si Daryl at pigilan ito, ngunit huli na ang lahat. Dahil sa pagod at stress ay nagdilim ang paningin ni Daryl at bigla itong nahimatay. Haha, bakit walang magagandang babae ang nakapalibot sa akin sa magiging mahabang paglalakbay? Tumawa si Florian nang damputin ang dalawang babae bago umalis habang nakasakay sa likod ng black ng Leopard. Sa isang kisap mata, nawala sa paningin ng lahat ang tatlo. 7 Palace Masters, maaari niyo po bang tulungan si Daryl para habulin si Florian? Nag-alala si Dax nang tanungin niya ang 7 Fairies. Nagtamo ng malalang sugat si Dax, galit ito nang makitang kinuha ni Florian ang mga babae ni Daryl. Nagsuka ito ng dugo. Alam ni Dax na mawawasak ito kung mawawala ang Cult Mistress at si Yvonne. Wala nang natirang enerhiya pa sa kanilang lahat, ang 7 Fairies na lang ang tangi nilang pag-asa para mahabol si Florian. Nagtinginan ang 7 Fairies at napabuntong hininga sa mga sinabi ni Dax. Inakala ng lahat na walang natamong sugat ang 7 diwata, pero nagamit na ng mga ito ang lahat ng kanilang internal na enerhiya sa pakikipaglaban kay Sloan. Ano paman, isa pa ring Martial Emperor si Sloan, at ang 7 diwata ay halos hindi makalaban dito. Paano pa magkakaroon ang mga ito ng enerhiya para habulin si Florian? Sa Florian ay isang level 1 Martial Marquis, na cultivate nito ang Mysterious Godly Scripture. Ang level 4 Martial Marquis lang ang tanging makakatalo rito. Kahit na hindi nito natakasan ang digmaan, kinakailangan ng kahit level 1 Martial Marquis man lang para pigilan ito. Ang lahat ng Martial Marquises, at naubos ang enerhiya sa digmaan kanina lang. Nagbuntong hininga si Dax habang umiikot ang ulo nito. Patuloy ang pagsakit ng dibdib nito nang tingnan ang walang malay na si Daryl. Sa kabilang banda, nakasakay si Florian sa likod ng Black Leopard at nawala sa paningin ng lahat. Haha! Nang sandaling iyon ay nasabik ang nangangati nitong puso nang tingnan ang Cult Mistress at si Yvonne. Napagdesisyonan nito na ang pinakamagandang gawin ay ang sumuko at umanib sa New World dahil halang tao ito sa panahong iyon. Wala siyang matutuluyang lugar sa buong universe. Hindi pa katagalan nang umatras ang New World Army, paniguradong hindi pa nakakalayo ang mga ito. Makikita niya rin ang mga ito maya-maya. May kasamaan ang pagtawa ni Florian nang magsalita ito, magaganda dilag, huwag kayong mag-alala. Dadalhin ko kayo sa New World para magsaya. Pagtapos ay tinakpan na nito ang kanilang mga acupoint upang hindi sila makagalaw. Napakaganda at nakakaakit pa rin ang Cult Mistress, kahit na nagdadalang tao ito. Nang sumunod na araw sa Darby Residence. Nanginig sa gitna ng hall si Drake, habang nakatingin ito sa miyembro ng pamilya Darby. Anong masasabi mo? Ang nag-rape at pumatay sa iyong asawa ay si Florian. Kanina lamang nang pumunta sila sa Wishing Star Tower para sumuporta, naramdaman ni Drake na yon ang magandang oras para patunayan ang kanyang sarili, at iangat ang pangalan ng pamilya Darby. Nang matulong na nito ang mga pinakamalalaking sekta, upang depensahan ang Wishing Star Tower, maitatala ang pamilya Darby sa kasaysayan bilang mga bayani ng World Universe. Nag-aantay si Drake sa kanilang tahanan para sa magandang balita, ngunit hindi nito inakalang magiging masamang balita pala ang kanyang matatanggap. Ang miyembro ng pamilya Darby na nasa kanyang harapan ay nahirapang tumango, "Opo, sir." Natagpuan ang bangkay ni Rebecca ngayon lang sa burol sa likod ng Wishing Star Tower. Umamin si Florian na ang kanyang mga nagawa sa harap ng malalaking sekta bago tuluyang tumakas. Namutla ang mukha ni Drake nang marinig ito at bahagyang napaatras bago manermon, "Hayop. Paano ako nagkaroon ng isang hayop na anak?" Matapos nitong magmura ay lumuhod ito sa harapan ng ancestors, altar at umiyak, "Ama, nagsisisi at nahihiya ako sa pagpapalaki ng isang hayop sa pamilya Darby. Ama, dapat akong mamatay dahil sa hindi pagpapalaki ng tama sa isang hayop." Emosyonal ang mukha ni Drake habang nagsasalita ito at sinasampal ang sariling mukha. Sa kabilang banda. Sa malawak na karagatan, ilang daang malalaking barko ang tahimik na naglayag. Ito ang mga barko ng New World Army na pabalik na sa New World. Mayroong 200,000 na kalalakihan nang una itong umatake sa World Universe, ngunit 50,000 na tauhan na lamang ang natira sa mga ito. Nagtamo sila ng mapait na pagkatalo. Sa isa sa mga sailboats, tahimik at kalmado ang itsura ni Florian nang tumayo ito sa kubyerta. Naabutan nito ang barko ng New World Army matapos niyang umalis sa Wishing Star Tower.
Nakilalaan nito ang babaeng Commander-in-Chief na si Sloan at ipinaliwanag ang kanyang pagsuko at pag-anib sa New World. Noong una ay pinagdudahan pa ni Sloan ang sinseridad nito dahil nagawa na rin ito ni Daryl. Ngunit naniwala rin ito nang makita ang dalawang bihag na dinala ni Florian. Parehong mga babae ni Daryl ang dalawang bihag, sina Yvonne at Monica. Dahil kay Daryl ang pagkatalo ng New World. Lahat ng miyembro ng New World kabilang na si Sloan ay kinamumuhian si Daryl hanggang kamatayan. Dahil doon ay wala itong pagdudusa sa sinseridad ni Floran nang makitang bihag nito ang mga babae ni Daryl. Isa pa, naramdaman ni Sloan na isang talentadong tao si Florian dahil narating nito ang pagiging Marshal Marquis sa murang edad, kaya naman tinanggap niya ito. At saka alam ni Florian ang lahat ng tungkol sa World Universe. Kailangan ng New World ng maraming tao kagaya ni Florian. Nang sandaling iyon, tumayo sa kubyerta si Florian at inilabas ang kanyang cellphone. Mabilis nitong pinindot ang numero ni Yumi nang mapansin humihina na ang signal. Mabilis na nagkonekta ang tawag. "Mahal ko, kamusta na ang mga pangyayari dyan? Naghinala ba sila sayo?" Mabilis na tanong ni Florian nang magkonekta ang tawag. Nag-alala pa rin ito tungkol sa lagay ni Yumi kahit na sinalo niya ang lahat ng paninisi. Ipinagdikit ni Yumi ang mga kilay at walang pasensyang nagsalita. "Sino ka para tanungin ako? Lahat ng ito ay dahil sa pagkamanyak mo. Isang kamalasan ang pagpapakasal ko sa isang katulad mo." Bumuntong hininga si Yumi at nagpatuloy, "Umalis na ang lahat ng sekta kasama ng mga pamilyang iyon. Sa ngayon ay hindi nila ako pinaghinalaan." Sigh! Gumaan ang loob ni Florian sa narinig. "Magaling. Narito ako ngayon sa New World Army papunta sa New World. Susunduin kita dyan kapag napalagay na ako sa New World. Mamumuhay na tayo ng masaya sa New World. Mahal ko, sinong mag-aakalang baka magkaroon pa ako ng magandang posisyon dito? Sa oras na yon, dadalhin kita dito at bibigyan ng ilang daang alipin para pagsilbihan ka." Walang ibang magandang lumalabas sa bibig ni Florian kundi ang pagsasabi ng matatamis na salita sa kanyang asawa. Sinong babae ba naman ang may kayang humawak sa matatamis na salita nito? Kahit na alam nitong walang magandang ginawa si Florian, at parating nagdudulot ng gulo, mahal niya pa rin ito ng buong puso at tunay na masaya ng sandaling iyon. Ngunit binalaan niya ito, "Florian, hayaan mo akong bigyan ka ng babala. Hindi mo pwedeng galawin ang cult mistress at si Yvonne. Kailangan mo nang alisin ang grabeng pagkalibji mo." Kilalang kilala nito ang sariling asawa. Alam nitong hindi niya kayang ikontrol ang sarili sa tuwing nakakakita ng magandang babae. "Haha!" Ngumiti si Florian at saka sumagot. "Huwag kang mag-alala mahal ko, paano ako magkakaroon ng naramdaman sa ibang babae kung napakaganda mo? Malapit na kaming dumating sa New World at humihina na ang signal, bye." Ikaw, gusto pa sanang magsalita ni Yumi pero nawala na ang tawag. Sa kabilang banda, sa Elysium Gates main altar. Sa wakas ay bumalik na ang malay ni Daryl. Naramdaman nitong parang mahahati ang kanyang ulo nang idilat ang mga mata. Nito lang ay nagamit niya ang lahat ng internal na enerhiyang mayroon siya sa pakikipaglabas sa New World Army, habang ang katawan nito ay balot sa daang-daang sugat. Labis ang panghihina nito. "Secmaster. Kapatid na Daryl, mabuti naman at gising ka na." Nang sandaling yon, maraming tao ang nakapalibot dito. Lahat ng ito ay miyembro ng Elysium Gate. Ang Dixon Quadruplet, Henry B. Generals, 10 Heaven Masters, at iba pa. Nagulat ang lahat nang makitang mahimatay si Daryl kanina. Salamat sa Diyos, gumising na ang Secmaster. Ginamit ni Daryl ang lahat ng kanyang internal na enerhiya upang makaupo sa higaan at nagmasid sa paligid. Lumubog ang puso nito. Wala si Yvonne at Cult Mistress. Natakot ito na baka kinuha sila ni Florian at walang sumagip sa mga ito. Matindi ang sakit sa dibdib nito habang mariing kumuyon ang kamao. "Kamusta po ang pakiramdam niyo, Secmaster? Maayos na po ba ang katawan niyo?" Tanong ni Levin. Kinuway ni Daryl ang mga kamay bilang pahiwatig na maayos na ang kanyang lagay. Hindi maganda ang naging naramdaman nito nang makita ang mga sugatang alagad ng Elysium Gate at may mas matindi pa kaysa sa akala nitong may pinakamatitinding natamo. Naramdaman niyang sumakit ang kanyang dibdib nang maisip na higit sa 10,000 miyembro ng Elysium Gate ang namatay sa digmaan. "Zephyr, alam mo ba ang nagawa mong pagkakamali?
Nang sandaling yon, mabagal na gumapang paalis ng higaan si Daryl, nakatingin ito kay Zephyr, habang naninermon. Kinilabutan ang buong katawan ni Zephyr, at agad na lumuhod. Kapatid na Daryl. Masama itong tiningnan ni Daryl habang sumakit ang dibdib, pero galit pa rin ito. Kapag sinabihan kitang pasikreto mong pakawalang ang mga magulang ko noong nakaraang araw, sinabihan ba kitang makipaglaban sa Six Sects? Kung hindi ka nakipaglaban sa Six Sects, hindi sorpresang atake sa atin ang New World. Hindi tayo mawawalan ng napakadaming tauhan, pati na rin ang ibang mga sekta. Mas lalong nagalit si Daryl. Halos nawala sa atin ang Donghai City nang dahil sayo. Alam mo ang nagawa mong pagkakamali. Tila nakabalot si Zephyr na parang mumi dahil sa daan-daang sugat nito sa buong katawan. Sinwerte ito at nabuhay pa, pero napakahina na ng katawan nito ng sandaling yon. Masakit ang puso ni Daryl nang makita niya ito. Alam nitong lumaban si Zephyr, kasama ang 6 na sekta para masagip ang kanyang mga magulang. Ito ang laban ng halos mawala sa kanila ang Donghai City. Hindi nito gustong parusahan si Zephyr, ngunit kailangan. Sectmaster, alam ko pong nagkamali ako. Maaari niyo akong parusahan sa kahit anong paraang gustuhin niyo, at hindi ako magrereklamo, sabi ng nakaluhod na si Zephyr. Alam nitong nakagawa siya ng malaking pagkakamali, pero hindi niya ito pinagsisihan. Sinakripisyo ni Daryl ang kanyang mga magulang para mailigtas ang lipunan. Paanong hindi siya gagawa ng aksyon bilang kaanib? Fine. Huminga ng malalim si Daryl at malinaw na nagsalita, ang parusa ay 100 cane stroke. Ano? 100 cane strokes. Agad na angulat ang Henry B. General at si Nimbus. Nagtamo ng hindi mabilang na sugat si Zephyr, habang matapang na ang kipaglaban sa New World Army. Sinwerte siyang mabuhay, ngunit maaari siyang bawian ng buhay sa 100 cane strokes. Mabilis na lumuhod ang lahat upang magmakaawa habang humihingi ng tawad. Sectmaster, pakiusap, patawarin na po ninyo si Zephyr. Opo, please, pakawalan niyo na siya dahil tinaya niya ang buhay sa pakikipaglaban upang madepensahan ang Wishing Star Tower. Kapatid na Daryl. Bumuntong hininga si Daryl nang makitang nagmamakaawa ang lahat. Matapos ang kalahating minutong katahimikan, binuksan niya ang bibig at nagsalita. Zephyr, napakalaki ng nagawa mong pagkakamali, pero ginawa mo ang lahat para madepensahan ang Donghai City. Gagaanan ko ang iyong sentensya na maging 20 na lang ang cane strokes, at hindi 100. Kinuway nito ang kamay pagkatapos magsalita. Ilayo niyo siya. Nang magsalita ito, 2 tauhan ng Elysium Gate ang bumuhat kay Zephyr palayo. Salamat, kapatid na Daryl. Hindi nagpakita ng pagkatakot si Zephyr, at sumagot lamang ito habang naluluha. Napakalaki ng kamalian nito, at maaaring magdulot ng pagkasakop sa Donghai City. Ayon sa palatuntunan ng Elysium Gate, maaari siyang ipapatay ni Daryl pero sinentensyahan lamang siya ng 20 cane strokes. Mabait na ang pagtrato nito sa kanya. Sa kabilang banda, sa New World. Sinundan ni Florian ang New World Army pabalik sa New World. Sobrang nasabik si Florian nang makaapak sa lupain ng New World. Walang mga sasakyan, eroplano o kahit na matatayog na gusali. Pakiramdam nito ay bumalik siya sa sinaunang panahon. Mas malaki ang New World kaysa sa World Universe, kakaiba ang mga syudad dito pati na rin ang nanggagandahang tanawin. Sumakay si Sloan sa Blood Horse, namuno sa 50,000 New World Army, at naglakad ng ilang araw bago makarating sa Royal City. Labis na nasabik si Florian nang makita ang Grand Palace Buildings. May pagkakapareho ang hitsura ng New World Palace at World Universe Palace, at may pagkakaiba sa lapad. Ang lahat ng sundalong tagabantay ng palasyo ay mga Great Warriors. Nang sandaling yon, nakatali ang Cult Mistress at si Yvonne. Pinamunuan ni Sloan si Florian, Cult Mistress, at si Yvonne patungong Full Energy Hall. Ang enggrande at maharlikang Full Energy Hall ay ang lugar kung saan nagtitipon ang New World Emperor at mga paksa nito upang pag-usapan ang mga pangyayari sa bansa. Nang makaapak ang mga ito sa Full Energy Hall, nakita nila ang nasa 100 ministro na sunod-dunod na nakatayo sa magkabilang gilid ng hall, habang matapang ay seryoso ang mga mukha nito. Sa kalagitnaan ng hall ay may isang tao na mayroong malaking pangangatawan at nakabihis ng gold dragon robe. Nakaupo ito sa large dragon chair at matapang ang tingin sa mukha nito.
Mukha itong hari at respetado. Siya ang emperador ng bagong daigdig. Sa tabi ng emperador ng bagong daigdig ay nakaupo ang isang magandang binibini na nakasuot ng isang phoenix na balabal. Ipinakita ng balabal ang kanyang perpektong katawan, habang ang kanyang magagandang tampok at lakas ay nagbigay ng impresyon na siya ang reyna ng mundo. Siya ay walang iba kundi ang emperatrice. Bumilis ang tibok ng puso ni Florian nang matakot siya sa enerhiya ng emperor. Gayunpaman, natunaw ang kanyang puso sa susunod na segundo nang tumingin siya sa emperatrice. Wow! Yan ang emperatrice. Ang ganda naman. Sa sandaling yon, pansamantalang lumipad ang isip ni Florian habang huminga siya ng malalim. Parehong kinabahan din sina Yvonne at Monica nang makita yon. Nasa palasyo sila ng bagong daigdig at nasa harap ng kanilang paningin ay ang emperor at emperatrice. Parehong naramdaman ni Yvonne at Monica ang buong sitwasyon na nangyayari bago sila ay isang bangungot. Kamahalan. Lumapit si Sloan at yumuko upang magbigay respeto. Bilang isang Diyosang mandirigma ng bagong daigdig, kakaiba ang posisyon ni Sloan at hindi na kailangang lumuhod pa sa harap ng emperor. Tumango ang emperador ng bagong daigdig habang nakatingin kay Sloan at ngumiti. Sloan, pinamunuan mo ang aming hukbo upang sakupin ang world universe. Bakit ka bumalik ka kaagad? Bagaman si Sloan ay isang binibini, siya ang kanyang pinagkakatiwalaang punong commander. Ang emperador ng bagong daigdig ay may mataas na pag-asa para sa kanyang pananakop sa world universe. Nahiya si Sloan at ngumiti ng mapait. Nahihiya si Sloan, binigo ko ang aking kamahalan. Pagkatapos ay nagpatuloy na ipaalam sa kanya ni Sloan ang tungkol sa kanilang pag-atake sa lungsod ng Donghai. Sa huli, ipinakita ni Sloan ang isang nalulumbay na mukha. Kamahalan, ang pagkatalo namin sa World Universe ay tunay na malapit sa koneksyon sa Daryl na yon. Ano? Natalo ang diyosa ng mandirigma. Ang mga ministro na nakatayo sa magkabilang panig ay agad na nagsimulang magbulungan. Si Sloan ay ang diyosa ng mandirigma na nanalo ng hindi mabilang na laban sa lahat ng mga taong ito, hindi pa natatalo. Hindi makapaniwala na hindi niya nagawang lupigin ang isang maliit na lungsod ng Donghai sa kanyang pagsakop sa World Universe. Nausisa ang emperador ng bagong daigdig at tumingin siya kay Sloan. Sinasabi mo na si Daryl ay napakalakas. Bumaba ang tingin ni Sloan na nahihiya. Hindi masyadong malakas, nasa antas lamang siya ng Martial Saint. Pinisil ng emperador ng bagong daigdig ang kanyang mga mata at muling tinanong, kung gayon, maaari ba siyang lumaban ng maayos? Napakalakas ba ng kanyang pormasyon? Buntong hininga. Huminga ng malalim si Sloan sa mukha nitong ganap na namumula at mapait na sinabi, ang kanyang pamumuno sa giyera ay normal. Pagkatapos ay nagpatuloy si Sloan, gayunpaman, ang taong ito ay maraming koneksyon sa maraming malalakas na tao na tutulong sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin ang emperador ng bagong daigdig kay Florian at iba pa. Ang tatlong taong ito ay... Bago siya natapos, nagsalita si Sloan, kamahalan, ang taong ito ay kapatid ni Daryl, si Florian na nagkaroon ng alitan kay Daryl. Nais niyang sumuko at sumali sa ating bagong daigdig. Malugod na pagbati sa iyo aming kamahalan, ako si Florian. Si Florian ay yumuko at mabilis na sinabi, ako ay mula sa isang pamilya sa lungsod ng Donghai at nanunumpa na magiging matapat sa iyong kamahalan hanggang sa aking kamatayan. Sige. Ngumiti at tumango ang emperador ng bagong daigdig. Hanggat mananatiling tapat ka at nag-aambag sa bagong daigdig, garantisado ko ang lahat ng iyong kayamanan upang magsaya ka. Tuwang-tuwa si Florian nang marinig iyon at yumuko bago sabihin, salamat, kamahalan. Nadama ni Yvonne at Monica na naiinis sa mga aksyon ni Florian. Si Florian talaga ang perpektong kandidato ng mga traidor. Patuloy na ipinakilala ni Sloan, ang dalawang babaeng narito ay sina Monica at Yvonne. Kapwa silang mga babae ni Daryl. Dinukot sila ni Florian bilang mga regalo para sa inyo kamahalan. Ano? Pareho silang babae ni Daryl. Sa sandaling yon, hindi lamang ang emperador ng bagong daigdig kundi pati na rin ang lahat ng mga ministro ay tumingin patungo sa cult mistress at kay Yvonne. Ang cult mistress ay nakasuot ng isang lapis na palda. Bagaman malaki ang kanyang tiyan mula sa pagbubuntis, ang hugis ng kanyang katawan ay nakakaakit pa rin.
At si Yvonne naman ay nakasuot lamang ng isang maong at lahat ng mga kalalakihan ay hindi mapigilan ang pagtingin sa kanyang mga kurba. Ang lahat ng mga kababaihan sa bagong daigdig ay nagsusuot ng mahabang damit at dahil dito, hindi pa nakikita ng mga ministro ang mga magagandang damit na ito dati. Ang damit ng dalawang kababaihan ay napaka-sexy para sa kanila. Sa sandaling iyon, sumugod si Florian at magalang na sinabi, "Kamahalan, dinukot ko ang dalawang pambihirang magagandang kababaihan na ito bilang handog sa iyong kamahalan." Nagsisi si Florian nang sabihin yon. Patuloy niyang iniisip ang tungkol sa dalawang magagandang babae na iyon habang nasa dagat siya. Maraming beses na sinubukan ni Florian upang makahanap ng mga pagkakataon at masulit ang kanilang kagaandahan. Gayunpaman, nagpasya si Florian na ialok sila sa emperador ng bagong daigdig pagkatapos ng karagdagang pag-iisip. Kapag nakuha na niya ang pagkilala sa emperador ng bagong daigdig, siya ay magiging mayaman paglaon at maraming iba pang mga kababaihan ang lalapit sa kanya upang lasapin ang kanyang kasiyahan. Ngumiti si Florian sa mga naiisip niyang iyon. Mabuti. Tumango ang emperador ng bagong daigdig at sinabi kay Florian, "Nararamdaman ko ang iyong pagiging tapat at sinseridad." Habang siya ay nagsasalita, ang emperador ng bagong daigdig ay hindi mapigilang mailihis ang kanyang mga mata sa patingin kina Yvonne at Monica. Sa totoo lang, kapwa sina Yvonne at Monica ay mga diyosa na kahit ang emperador na may maraming mga babae, ay hindi mapigilang mapabuntong hininga. Pareha silang parang mga diwata na may mas mahusay na mga mukha at katawan kung maihahambing sa emperatris. Ang emperador ng bagong daigdig ay dahan-dahang bumangon habang siya ay pababa at naglakad sa harap ng cult mistress at Yvonne. Tumango ang emperador ng bagong daigdig matapos ang paghanga sa kanila ng malapitan. Hindi na niya napigilan ang sarili habang tinaas ang isang daliri at hinawakan ang mukha ni Yvonne bago pinisil ang baba nito. Napalapit siya sa mga tainga ni Yvonne at marahang sinabi, "Ikaw ganda, gusto mo bang maging babae ko?" "Hindi, ayoko." Malamig na nagsalita si Yvonne nang walang pag-aalangan. Wow! Ang buong silid na may puno ng enerhiya ay nasa kumpletong katahimikan habang ang lahat ay nakatingin kay Yvonne. Sinabi ba niyang hindi? Ayaw niyang maging babae niya. Tinanggihan niya ang kanyang kamahalan. Sa bagong daigdig, ang emperador ay kataas-taasan at walang sinuman ang maaaring tanggihan ang emperador. Agad na nagbago ang mukha ng emperador sa sandaling iyon. Nakakahiya ito nang tinanggihan siya ni Yvonne sa harap ng mga ministro. Ang kapaligiran sa bulawahan na puno ng enerhiya ay naging mabigat at lahat ng mga ministro ay hindi naglakas loob na huminga ng malalim. Sa wakas ay tumawa ang emperador at sinabi, "Mabuti, hindi ko ito hihilingin kung ayaw mo. Halika, ikulong niyo siya." Nag-aalab ang puso niya habang nagsasalita. Galit na galit siya. Walang sinumang tumanggi sa kanya mula pa nang maangkin niya ang korona. Pinag-isipan ito ng emperador ng bagong daigdig. Ikukulong niya ngayon si Yvonne at mamaya ay pupuntahan niya ito sa gabi. Gusto niya ito kahit gaano man katigas ang ulo nito. Ang emperador ng bagong daigdig ay pinuno ng buong baong daigdig at walang babae ang hindi niya makukuha. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang sundalo ng bagong daigdig at kinaladkad si Yvonne palayo sa bulawahan na puno ng enerhiya. Ang puso ng cult mistress ay kumirot nang makita si Yvonne na kinaladkad palayo. Sa oras na iyon, ang mga mata ng emperador ng bagong daigdig ay lumingon upang tumingin kay Monica at ngumiti. Ang babaeng iyon ay maganda ngunit buntis. Hindi nararapat para sa emperor na kumuha ng isang babaeng buntis bilang kanyang kabit. Lord Kenny. Ang emperador ng bagong daigdig ay dahang nagsalita sa sandaling iyon. Isang lalaking nasa ministeryo na kasuotan sa isa sa mga ministro ang tumayo at magalang na sumagot, "Ano po yon, kamahalan?" Si Lord Kenny ay kapatid ng emperatris at isa sa mga respetado sa bagong daigdig. Tumingin ang emperador ng bagong daigdig kay Lord Kenny at ngumiti. "Ibibigay ko sa iyo ang kagandahang ito." Tuwang-tuwa si Lord Kenny habang mabilis siyang lumuhod sa sahig. "Salamat, kamahalan." Lahat ng mga kalalakihan ay gustong-gusto ang mga magagandang babae, at ganun din ang kagustuhan ni Lord Kenny. Hindi niya mapigilan ang pagtingin kay Monica. Nakita ng emperador ng bagong daigdig na interesado si Lord Kenny sa babaeng iyon, kaya't gumawa siya ng isang pabor at iginawad ang cult mistress kay Lord Kenny.
Si Lord Kenny ay tuwang-tuwa sa hindi niya alintana ang katotohanan na buntis si Monica. Sige na, umalis ka na at dalhin ang iyong magandang ginang sa iyong bahay. Kumaway ang mga kamay ng emperador ng bagong daigdig at ngumiti. Salamat, kamahalan. Masayang tumango si Lord Kenny bago bitbitin ang balikat ni Monica at iniwan ang bulwagan na puno ng enerhiya upang bumalik sa kanyang tirahan. Pakawalan mo ako. Namula si Monica. Sa buong buhay niya, naging malapit lang siya sa isang lalaki, at iyon ay si Daryl. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyang dala ng isang estranghero sa balikat niya. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nakikipaglaban dahil siya ay ganap na nakatali na walang paraan para siya'y magpumiglas. Ngumiti ang emperador ng bagong daigdig nang makita si Lord Kenny na umaalis. Mula nang makuha niya ang korona, lahat ng mga ministro ay naging tapat sa kanya salamat sa kanyang mahusay na kasanayan sa pagmamasid. Si Lord Kenny ay tunay na magpapasalamat sa iginawad sa kanya ng isang magandang ginang at magiging mas matapat pa sa kanya. Sa sandaling yon, isang maliit na eunuch ang tumakbo at lumuhod sa harap ng emperor. Pinunasan ng munting eunuch ang kanyang pawis at sinabi, "Kamahalan, ang kinatawan ng mundo ng South Cloud ay narito at nais na makilala." Ano? Mundo ng South Cloud. Natigilan si Florian. Sinasabing mayroong dalawang bahagi lamang sa mundo, ang bagong daigdig at ang kanilang world universe. Bakit nagkaroon ng mundo ng South Cloud? Umiikot ang isip ni Florian at hindi niya maipon ang kanyang saloobin. Sa kabilang dako naman. Sa main altar ng Elysium Gate sa world universe. Ibinuka ni Daryl ang kanyang mga mata at unti-unting tumayo sa kanyang silid. Sa nagdaang 2 araw, ginugol niya ang 2 buong araw sa paglinang ng kanyang panloob na enerhiya pabalik sa kanyang rurok at ganap na pinagaling ang mga sugat ng kanyang katawan. Bago pa man sa laban sa Wishing Star Tower, ganap na ginamit ni Daryl ang kanyang buong lakas hanggang sa pinakahuli. Pinunong sekta. Kapatid na Daryl, ang iyong panloob na enerhiya ay bumalik na muli. Sa sandaling yon, si Zephyr at ang ilan pang nakapaligid sa kanya ay nasasabik. Kahit na sinentensyahan si Zephyr ng 20 na mga palo ng tubo, siya ay naging matapat pa rin kay Daryl. Sumulong siya at sinabi, "Kapatid na Daryl, nalaman namin na kinuha ni Florian ang iyong mga asawa at sumuko sa bagong daigdig. Kasalukuyan silang nasa bagong daigdig." Buntong hininga. Natigilan si Daryl at agad na kumirot ang puso niya. Palaging alam ni Daryl na si Florian ay isang babaero mula pa bata at nakita siyang nagloloko sa pamilyang Darby. Nababaliw na nag-alala si Daryl sa sandaling naalala niya ang tungkol sa pagdukot sa cult mistress at Yvonne. Kinaway niya ang kanyang mga kamay kay Zephyr at sa iba pa. "Mangyaring iwan niyo muna akong mag-isa, gusto ko lang ng katahimikan." "Sige." Sumagot ang 4 na magkakapatid bago lumabas ng silid na nag-iisa lang si Daryl na naiwan sa silid. Naupo siya sa harap ng lamesa habang iniisip sina Yvonne at ang cult mistress. Wala siyang ibang pwedeng gawin kundi ang personal na magtungo sa bagong daigdig. Tok! Tok! Sa sandaling yon, may kumatok sa pintuan. Pumunta si Daryl at mabilis na binuksan ang pinto na iniisip na si Zephyr at ang iba pang kasama nito. Gayunpaman, natigilan siya pagkabukas ng pinto. May isang magandang malaengkanto na figura na nakatayo sa pintuan na nakasuot ng isang light pink na mahabang damit. Ito ay ang maliit na diwata ng Palasyong Fuyao. "Munting asawa ko, bakit mo ako hinahanap dito?" Natigilan si Daryl. Sa wakas ay natipon niya ang kanyang saloobin bago ngumiti at nagbiro, "Ano ang nangyari? Namiss mo ba ako agad pagkatapos ng 2 araw lang?" Naguguluhan si Daryl sa sinabi niya. Umalis na ang palasyo ng Fuyao matapos umatras ang mga sundalo ng New World mula sa tour ng Wishing Star. Bakit bumalik ang munting diwata? Namula ang mukha ni Erin nang marinig ang mga salita ni Daryl bago sumulyap kay Daryl at sinabing, "Daryl, pwede bang maging seryoso ka naman?" Inaasar siya ni Daryl sa tuwing nagkikita sila. Ngumiti si Daryl. "Oo naman, sige na, titigil na ako. Bakit mo hinahanap ang asawa mo?" "Ikaw." Galit ang munting diwata, ngunit nagpatuloy, "Narito ako upang bigyan ka ng isang bagay." Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng 2 banal na kasulatan at inabot ito. "Ano?" 2 dami ng kataas-taasang misteryo ng kasulatan.
Natigilan si Daryl nang makita ang nasa kamay ni Erin. Hidden Sight. Ang dalawang dami kataas, taas ang misteryo ng kasulatan na ang isa ay may asul na takip at ang isa pa ay isang indigo. Alam ni Daryl na kapwa ang mga dalawang kopya ay tunay sa isang sulyap lamang. Walang paraan upang gayahin ang sinaunang hitsura kopya ng kasulatan dahil ang bawat kopya ng kasulatan ay isang sinaunang libro. Habang nagulat pa rin si Daryl, marahang sinabi ng munting diwata, ang dalawang banal na kasulatan na ito ay laging itinatago sa silid-aklatan ng palasyo ng Fuyao at hindi namin sigurado kung gaano na sila katagal doon. Napag-usapan naming magkakapatid na babae at naramdaman namin na kapwa sila ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo kaya't hiniling na ipadala ang mga ito sa iyo. Narinig ng 7 diwata ang alamat ng taasang misteryo ng kasulatan. Tulad ng pananatili nila sa palasyo ng Fuyao palagi, hindi sila gumugol ng maraming oras sa lipunan, at ayaw makisali sa anuman sa mga gawain ng lipunan. Ang supremo ng banal na kasulatan ay isa pang normal na banal na kasulatan sa kanila. Matapos ang labanan sa tour ng Wishing Star, ang 7 diwata ay may magandang impresyon kay Daryl. Naramdaman nila na siya ay isang mapagbigay na tao, at ito ay ang pagpapala ng World Universe na magkaroon ng tulad ni Daryl. Dahil dito, nagpasya ang 7 diwata na ibigay ang mga banal na kasulatan kay Daryl pagkatapos ng ilang talakayan. Tuwang-tuwa si Daryl habang kinukuha ang mga banal na kasulatan bago ngumiti kay Erin. Para sa akin talaga ito. Nina! Hindi niya inaasahan na ang palasyo ng Fuyao ay magkakaroon ng dalawang dami ng taasang misteryo ng kasulatan. Hindi rin niya inaasahan na ibibigay nila sa kanya ang mga banal na kasulatan. Isang sorpresa talaga iyon. Seryosong tiningnan ni Erin si Daryl at sinabing, huwag kang masyadong maging masaya, mayroon kaming ilang mga kondisyon. Una, hindi ka basta papasok sa palasyo ng Fuyao sa hinaharap at pangalawa, ay huwag mo kaming tawaging iyong mga asawa. Ang 7 magkakapatid ay ang mga punong palasyo ng Fuyao. 7 silang puro mga diwata, at ang kanilang reputasyon ay mapapahamak kung patuloy niyang tatawagin silang mga asawa. Haha! Ang ganitong mga kondisyon talaga. Tumango si Daryl at ngumiti. Sige na, munti kong asawa. Ay mali, dapat pala munting diwata. Nagpatuloy siya at ngumiti habang nagpapaliwanag, paumanhin, kasalanan ko iyon. Nasanay na ako at hindi ko agad ito maitatama. Ikaw talaga. Namula ang mukha ni Erin at pinadyak ang mga paa. Ito na ang huling pagkakataon, sana tuparin mo ang pangako mo. Paalam. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon ang munting diwata at umalis. Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ni Daryl ang mga banal na kasulatan, habang nakatingin sa munting diwata na aalis bago ngumiti, munting diwata, mag-ingat ka ha. Bumuntong hininga. Wala nang ibang sinabi si Erin, at mabilis na umalis. Bagaman hindi na niya siya tinawag na asawa, hindi pa rin sinsero ang kanyang tono sa pagtawag sa kanya ng munting diwata. Iningatan ni Daryl ang 2 banal na kasulatan, at nagpalit pagkalabas ng munting diwata. Kailangan niyang gumawa ng isang paglalakbay sa lungsod ng Donghai. Si Jackson ay nawasak kanina nang matuklasan ang bangkay ni Rebecca sa tour ng Wishing Star. Nabanggit niya na ililibing niya ang kanyang asawa pagkalipas ng 3 araw. Sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan, si Daryl bilang kanyang kapatid ay dapat naroroon. Pagkatapos nito, kailangan niyang magtungo sa World Universe upang iligtas sina Yvonne at Monica. Naisip ito ni Daryl. Hindi lamang siya maaaring magtungo sa New World ng mag-isa. Dadalhin niya sina Dax at Chester sa pakiramdam niya na mas ligtas kung sumama sa kanya ang kanyang 2 kapatid. Tinawagan ni Daryl si Dax habang iniisip ang kaisipang iyon at inayos para salubungin sila Dax at Chester sa tirahan ng Darby. Sa tirahan ng Darby. Ang maiinit na araw ay isang paunang salita sa magandang panahon, ngunit ang pamilyang Darby ay may mabigat na kapaligiran. Ang reputasyon ng pamilyang Darby ay nabahiran ng balita tungkol sa ginawa ng bastardo na si Florian na kumalat sa buong lungsod ng Donghai. Ito ang araw para sa libing ni Rebecca dahil maraming pamilya sa lungsod ng Donghai ang dumalo sa libing. Ang sektang Emi ay naroroon din mula ng ang Abbess Mother Serendipity na nagkaroon ng isang magandang relasyon sa pamilyang Darby ay naninirahan sa residente ng Darby ng matagal na panahon.
Ang seremonya ng libing ay nagsimula nang dumating si Daryl. Bawat miyembro ng pamilya Darby ay binati siya na mukhang nahihiya dahil lahat sa kanila ay alam na hindi nila naunawaan si Daryl, lalo na si Jackson na agad na lumuhod at umiyak ng umiyak sa sandaling nakita niya si Daryl. Si Daryl ay una na nagalit dahil si Jackson ay may malapit na kaugnayan sa kanya, ngunit nang i-frame siya ni Florian, nagpasya si Jackson na pagkatiwalaan sa halip si Florian. Buong pusong iniingatan iyon ni Daryl. Kapag ang katotohanan ay lumabas na, alam ni Jackson na siya ay nasa maling dako at hihingi ng kapatawaran habang nagmamakaawang umiyak. Walang ibang pwedeng gawin si Daryl, ngunit patawarin siya nang makita kung gaano nawasak si Jackson. Matapos ang libing, dumating sina Dax at asawang si Nancy kasama si Chester. Dinala sila ni Daryl sa harapan ng bulwagan habang magkalapit silang naupo. Si Nancy ang naghain ng tsaa sa kanila. Gayunpaman, si Daryl ay wala sa mood para sa tsaa dahil sa pakiramdam niyang kilabot. Daryl, bakit ka ba sobrang nag-aalala dyan? Humigop si Chester ng tsaa at tinanong, dahil ba sa iyong dinakip na mga asawa? Oo. Tumango si Daryl. Bang? Bigla namang nagdabog si Dax sa lamesa at sumigaw, "Tinang ina, walang hiya talaga yang kapatid mo na si Florian. Huwag kang mag-alala Daryl. Kailan ka patungo sa bagong daigdig? Sasamahan kita. Hindi lamang natin dapat iligtas ang iyong mga asawa, ngunit kailangan din nating pira, prasuhin ang walang hiyang Florian na yon." Ako rin. Desidido na sabi ni Chester. Tama. Nakaramdam ng init si Daryl sa kanyang puso nang marinig niya ang mga ito at tumango. Isang lalaki ang nagmamadali na lumakad papunta sa kanila sa sandaling iyon. Ang may puting buhok na matandang lalaki na may isang matibay na katawan ay ang Golden Lion, si Zion Featherstone. Pinunong sekta, tingnan mo ito. Tuwang-tuwa si Zion habang iniabot niya ang isang manual kay Chester. Sa pabalat ng manual ay ang mga salitang taas ang banal na kasulatan. Laking gulat ni Chester nang makita ang banal na kasulatan habang kinuha niya ito at nagtanong, Golden Leon, saan mo nakuha ang banal na kasulatang ito? Binaliktad niya ang mga pahina habang nagsasalita siya. Ngumiti si Zion at sinabi, ang banal na kasulatan ay natagpuan ng aming mga disipulo ng sekta ng walang hanggan na buhay habang nililinis nila ang larangan ng digmaan ng tour ng Wishing Star. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Daryl ang banal na kasulatan at marahang sinabi, alam ko. Ang banal na kasulatan ay dapat nasa pagmamay-ari ng punong guro ng paaralang Hexad, si Graham Potter. Bumuntong hininga si Daryl habang nagsasalita. Namatay si Graham sa laban sa tour ng Wishing Star. Dagdag pa ni Chester, ang punong guro na si Graham ay isang bayani. Ang kanyang sakripisyo sa labanan ay sobrang nasayang. Hinawakan ni Chester ang kanyang katawan at naglabas ng isa pang banal na kasulatan. Habang nagsasalita siya, Daryl, mayroon din akong isa pa. Natagpuan ito sa lihim na hanay ng mga arko ni Leroy nang sirain ang sekta ng Kunlun. Ano? Si Chester ay may isa pang kopya. Natigilan si Daryl sa sobrang kagalakan. May sorpresa rin ako. Tumagal ng isang segundo para maipon ni Daryl ang kanyang saloobin bago siya tumawa. Naglabas din siya ng ilang mga banal na kasulatan mula sa kanyang katawan, at natigilan si Chester habang binibilang niya ang mga banal na kasulatang iyon. Si Daryl ay may 5 kasulatan sa kanya. Tama yon, may 5 kopya si Daryl. Ang unang kopya ay isang regalo mula kay Zion nang mailagay niya ang unang pwesto sa Lion Slaughter Conference. Ang banal na kasulatan pagkatapos ay ninakaw ni Megan, ngunit nakuha niya ito sa kaarawan ni Sarah. Ang pangalawa at pangatlong kopya ay dinala ng cult mistress nang umalis siya sa isla ng Elysian. Inabot sa kanya ni Monica ang parehong mga banal na kasulatan matapos siyang magising mula sa kanyang mga natamong pinsala sa ospital. Ang huling 2 kopya ay naibigay lamang ng munting diwata ng palasyo ng Fuyao. Mayroon ng 5 kopya sa mga kamay ni Daryl. Kung idadagdag ang isa na pagmamay, ari ni Graham, at ang isa pa mula kay Leroy. Nagkatinginan sina Dax at Chester sa sandaling iyon at natigilan. Si Nancy na nasa tabi nila ay naramdaman ang paghina ng kanyang tuhod nang marahan niyang sinabi, mayroong 7 kopya nito, at sa makatuwid ang banal na kasulatan ay kumpleto na ngayon.
Hindi makapaghintay si Chester at nagmamadaling sinabi, bilisan natin at tingnan kung ano ang sikreto sa loob ng 7 kasulatan na ito. Sa sandaling nagsalita siya, ang 3 magkakapatid ay ganap na nakatuon sa 7 mga banal na kasulatan habang patuloy nilang binabasa ang mga pahina. Pagkalipas ng kalahating oras, laking gulat ng 3 magkakapatid dahil wala namang espesyal sa 7 banal na kasulatan. Sinang na! Ang mga balita tungkol sa isang nagtipon ng lahat ng 7 mga banal na kasulatan at naintindihan ang lihim sa loob noon ay maaaring makontrol ang mundo ay isang panluloko lamang. Walang pasensya na sabi ni Dax habang tumayo na may kunot na kanyang noo. Ngumiti si Nancy at hinawakan ang kamay ni Dax. Mahal, bakit ba naiinip ka? Tingnan mo ang pasensya ni na Kuya Chester at Daryl. Kailangan mong maghanap ng mabuti at marahil ay malalaman mo rin ito. O sige. Kinaway ni Dax ang kanyang mga kamay. Bagaman si Dax ay may masamang ugali, palagi siyang nakikinig sa kanyang asawa dahil mahal na mahal niya si Nancy. Si Dax ay palaging magaslaw at walang ingat. Nais niyang umupo at basahin ang banal na kasulatan, ngunit natapos ng matapon ang isang baso ng tsaa. Splash! Ang tsaa ay kumalat sa banal na kasulatan at naging sanhi ito upang mabasa. Mahal. Marahan siyang kinurot ni Nancy. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Natigil si Nancy habang nagsasalita. Sa sandaling iyon, emosyonal na sumigaw si Nancy. Tingnan niyo, nagbabago ang banal na kasulatan. Isang larawan ang lumitaw sa basang-basa ng banal na kasulatan. Sa una ay ito'y malabo ngunit unti itong nagiging malinaw. Agad na nakatuon ang 3 magkakapatid sa basa na kataas, taas ang misteryo ng banal na kasulatan. Ang isang hindi kumpletong mapa ang nakita sa takip ng banal na kasulatan. Mayroong mga bundok at ilog. Bukod roon, may ilang mga sinaunang pagsulat na lumitaw sa mapa. Tuwang-tuwa si Daryl nang makita niya iyon, at mabilis na binasa ang natitirang 6 na kasulatan ng tsaa sa tabi niya. Tulad ng inaasahan, lilitaw ang isang mapa sa takip ng banal na kasulatan sa oras na mabasa ang banal na kasulatan. Ang lahat ng 3 magkakapatid ay kaagad na pinagsama ang mga libro, at di nagtagal ay isang kumpletong sinaunang mapa ang nakita sa harap ng kanilang mga mata. Wow! Sa sandaling iyon, huminga ng malalim ang 3 magkakapatid. Mayroong ilang mga hilera ng sinaunang pagsulat sa mapa, at nagsimulang basahin ni Daryl ang mga salitang iyon. Ang mundo ay nahati sa 9 na kontinente, bagong daigdig, world universe, mundong South Cloud. Nagulat ang lahat ng 3 magkakapatid nang marinig iyon. Mayroong 9 na kontinente sa buong mundo. Dapat ay ang world universe at ang bagong daigdig lamang. Ang puso ni Daryl ay hindi mapakali sa oras na iyon. Nanindigan sa kanyang pag-usisa, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, matatagpuan sa pulang marka na lugar sa 9 na kontinente na mapa ay isang espesyal na kayamanan. Napalibutan ng 3 magkakapatid ang mapa. Talagang mayroong isang pulang bilog sa mapa. Espesyal na kayamanan. Natuwa si Dax. Dadalhin natin ang mapa at hahanapin ang kayamanan. Tumango si Daryl. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at kinunan ng larawan ang mapa bago kausapin si Nancy. Ate, mangyaring kunin mo itong mga banal na kasulatan at patuyuin muna ito bago itago ng maayos. Ang mga kababaihan ay palaging mas masigasig sa pag-aalaga ng mga bagay. Sa makatuwid ay nadama ni Daryl na mas ligtas para kay Nancy na itago ang 7 mga banal na kasulatan. Mabuti. Tumango si Nancy at naglakad papasok sa hardin. Inayos niya ang mga banal na kasulatan na mailagay sa ilalim ng araw at pinatuyo ito. 2 babae ang biglang sumulpot mula sa di kalayuan. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng isang mukhang eleganteng mahabang damit. Ito ay si Abbess Mother Serendipity. Ang isa naman ay nakasuot ng seksing itim na masikip na maong na nagpakita sa kanyang perpektong katawan. Ito ay walang iba kundi si Yumi. Nawala ang ngiti ni Daryl nang makita niya silang dalawa, at nakaramdam ng inis. Si Daryl ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang impresyon sa Abbess Mother Serendipity. Bagaman hipag si Yumi sa kanya, inis na inis si Daryl sa tuwing makikita niya ito. Gumamit siya ng 8 milyon na pera upang mamuhunan sa isang kumpanya ng petrolyo, 3 taon na ang nakakalipas, at si Yumi ang naging sanhi ng pagkatanggal niya sa pamilya.
Si Yumi at Abe's Mother Serendipity ay pumasok sa pangunahing bulwagan. Habang papalapit sila, nakangiting sinabi ni Yumi kay Daryl, "Kapatid, hindi ako pumunta rito sa anumang ibang kadahilanan, ngunit upang humingi ng tawad sa iyo. Nagkamali ako ng intindi sa paghahasa mo kay Rebecca noon at humihingi ako ng paumanhin." Pagkatapos ay nagpakita ng galit na mukha si Yumi. "Halimaw ang kapatid mo. Paano niya nagawa ang ganoong masasamang gawain? Ako'y talagang bulag na pakasalan ang halimaw na tulad niya." Pinisil ni Daryl ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, "Mabuti, ngunit ayaw ko nang makipag-usap sa iyo." Si Daryl ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang impresyon sa kanyang hipag at hindi nais na makipag-usap sa kanya kahit kailan. Bagaman siya ay maganda, siya ay napakalupit. "Daryl, nandito ang hipag mo para humingi ng tawad." "Anong klaseng ugali ito?" biglang sinabi ni Abe's Mother Serendipity. Ang Abe's Mother Serendipity ay naroon upang dumalo sa libing ni Rebecca, at nais na makita si Daryl pagkatapos ng libing upang humingi ng tawad dahil sa matagal na niyang hindi pagkakaintindi sa kanya. Hindi niya mapigilan ang pagpuna sa kanya nang makita niya si Daryl na tumatanggi na tanggapin ang paghingi ng tawad ni Yumi. "Siya ang iyong hipag? Hindi mo ba naisip na sobra na para hindi mo tanggapin ang paghingi niya ng tawad?" Malamig na sinabi ni Abe's Mother Serendipity. "Sinang na?" Galit na galit si Daryl nang marinig ang sinabi lamang nito. Hindi siya kumibo sa harap nito at sinabi, "Abe's Mother Serendipity, sabihin mo sa akin sang lupalop ng mundo ang may panuntunan na nagsasabing kailangang tanggapin agad ang tawad kapag may humihingi ng paumanhin sa akin. Naniniwala akong suot mo pa rin ang aking celestial silkworm na armor. Agawin ko ba ito sa iyo o gusto mong ako ang mag-alis mismo sa iyo?" Galit na galit si Daryl habang siya ay humakbang at sinabi, habang nakatingin kay Abe's Mother Serendipity. "Ikaw," namula bigla si Abe's Mother Serendipity. Sobra na ang ginawa ni Daryl. Una ay nais ng Abe's Mother Serendipity na humingi ng paumanhin kay Daryl, ngunit malamig na sinabi matapos marinig ang kanyang mga salita, "Ang iyong mga salita ay nakakainsulto at suklam na. Ipapadala ko sa iyo ang armor sa ilang sandali." Pagkatapos ay tumingin siya kay Yumi at sinabi, "Tara na, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa ganitong uri ng tao." Hinila ni Abe's Mother Serendipity si Yumi palayo habang siya'y nagsasalita. Ang mga mata ni Yumi ay lumapag kay Nancy at sa 7 mga banal na kasulatan na nakahiga sa ilalim ng araw nang marating nila ang pintuan. Ang 3 magkakapatid na sina Daryl, Dax, at Chester ay nasa Oriental Pearl na hotel noong gabing iyon. 3 lamang sila sa Oriental Pearl dahil iniutos ni Wayne na isara ang Oriental Pearl sa publiko. Ang 3 magkakapatid ay nakaupo sa mesa habang nilalasap ang kanilang mga inumin. Nais nilang malasing sa gabing iyon bago simulan ang kanilang paglalakbay kinabukasan sa bagong daigdig. Sa kabilang dako naman, sa kwartong pambisita sa tirahan ng mga Darby. Nakaupo si Nancy sa kama, maingat na binabalot ang 7 banal na kasulatan gamit ang piraso ng tela. Ayaw niyang sumali sa sesyon ng pag-inom ng 3 magkakapatid, kaya't nanatili siya sa tirahan ng mga Darby upang hintayin ang kanilang pagbabalik. Ang lahat ng 7 banal na kasulatan ay ganap na natuyo ng gabing iyon at maingat na itinago ni Nancy ang mga libro. Mahalaga ang mga banal na kasulatan at kailangan niyang alagaan ito ng mabuti. Screech! Biglang bumukas ang pinto ng silid at isang magandang anino ang pumasok sa silid. Si Yumi yun. Kapatid na babae. Nabigla si Nancy at ngumiti. Bagaman walang magandang impresyon si Nancy kay Yumi, siya pa rin ang hipag ni Daryl. Mayroon ka bang kailangan, kapatid? Siyempre may isang bagay, kung hindi, bakit ako pupunta sa iyong silid? Malamig na sabi ni Yumi. Ang kanyang pag-uugali ay ganap na naiiba kumpara noong umaga kung kailan siya ay mukhang eleganteng tingnan. Ang pagkakaiba ay tulad ng langit at lupa. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Yumi ay napunta sa mga banal na kasulatan sa mga kamay ni Nancy. Lumakad si Yumi kasama ang kanyang malamig na mukha, iniunat ang kanyang mga kamay kay Nancy, at iniutos, ibigay mo na sa akin. Siyempre, narinig ni Yumi ang tungkol sa 7 banal na kasulatan na isang bagay na napakahusay. Kung makakalap ng isang tao ang lahat ng 7 kasulatan, makakaya niyang pamahalaan ang mundo. Dapat niyang makuha ang mga ito kahit anuman ang mangyari.
Nagulat si Nancy at umiling siya bago determinadong sinabi, hindi ko ibibigay ang mga ito sa iyo. Umatras ng ilang hakbang si Nancy habang nagsasalita. Ang kanyang natatanging mukha ay nagpakita ng ilang takot at galit. Gaano kademonyo ang hipag ni Daryl? Ang kanyang paghingi ng tawad kay Daryl ay isang pagkukunwari lamang. Nakakatakot at nakakainis ang babaeng ito. Naisip ni Nancy. Hindi mo ito ibibigay. Mabilis na lumakad si Yumi at di inaasahang sinampal niya ng husto ang mukha ni Nancy. Slap! Ang sampal na iyon ay naglalaman ng buong lakas ng katawan ni Yumi nang mahulog si Nancy ng ilang mga hakbang paatras bago tumama sa pader na may dugo ang pulang marka sa kanyang mukha. Sobra ka na, tigilan mo na ito. Hawak ni Nancy ang mukha habang nanginginig ang katawan sa sobrang galit. Bilang asawa ni Dax, matagal na rin siyang nasa lipunan at nakilala ang iba't ibang uri ng masasamang tao. Gayunpaman, iyon ang unang pagkakataon na sinampal siya ng isang babae. Gustong labanan ni Nancy, ngunit hindi niya magawa. Si Yumi ay isang mataas na antas na maglilinang at si Nancy ay hindi magiging patas sa kanya. Ako, sumusobra na? Ang aking asawa ay dapat na maging tagapagmana ng pamilya ni Daryl, ngunit pinilit niyo siyang lahat na iwan ako dito ng mag-isa at tumakas sa lungsod ng Donghae. Sino ang sumusobra ngayon? Malamig na sabi ni Yumi na nakakuyom ang mga ngipin. Hindi nagagalak na idinagdag ni Yumi, bukod dito, bakit karapat, dapat kay Daryl ang napakahalagang 7 kayamanan ng mga banal na kasulatan. Hindi mapigilan ni Nancy ang sarili na tumawa nang marinig yon. Ibig mong sabihin ay walang sala ang asawa mo. Nakakatawa yon. Ginahasa niya, pinaslang ang kanyang sariling hipag, at inamin pa rito. Ang isang taong katulad niya ay karapat, dapat mamatay na kahit ang pagpatay sa kanya ng ilang daang beses ay hindi pa sapat. Slap! Sinampal ulit siya ni Yumi habang nagsasalita. Wala akong oras upang sayangin mo, ibigay mo sa akin ang mga banal na kasulatan. Malamig na sinabi ni Yumi at sinimulang agawin ang mga banal na kasulatan. Gusto mo ng mga banal na kasulatan, mangarap ka. Niyakap ni Nancy ang banal na kasulatan na nakasara sa kanyang dibdib na matinding nakakuyom ang kanyang mga ngipin sa gigil, hindi ko sila ibibigay sa iyo kahit na mamatay ako. Sige. Galit na galit si Yumi dahil hindi niya maabot ang mga banal na kasulatan. Makikita natin kung hanggang kailan mo sila mahahawakan. Ang tatlong magkakapatid kasama si Daryl ay umiinom at tinatalakay ang mga bagay, sa makatuwid ay hindi pa sila makakabalik anumang oras. Pagkatapos ay sumugod si Yumi, itinaas ang kanyang mga kamay, at sinimulang sampalin ng paulit-ulit si Nancy. Sampal! 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 Mabigat at malakas ang bawat sampal. Sumigaw si Yumi sabay hampas kay Nancy, ibigay mo sila pitaka. Bakit mo hinahawakan ang mga gamit ni Daryl? Nakikipagtalik ka ba sa kanya? Ibigay mo sila sa akin. Nakapikit si Nancy at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang katawan nang marinig niya ang sinabi ni Yumi, kahit na anong sabihin mo, hindi ko ibibigay sa iyo ang banal na kasulatan. Pareha silang pawis na pawis matapos ang kanilang pag-agawan. Nawala ang pasensya ni Yumi habang naging nanlisik ang kanyang mga mata. Pinilit mo akong gawin ito. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Nancy mula sa mahina niyang hitsura. Mahigpit pa rin ang paghawak ni Nancy sa mga banal na kasulatan kahit na maraming beses siyang nasampal ito. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng isang espada at tinusok sa dibdib ni Nancy. Nagsimulang dumaloy ang sariwang dugo. Sa sandaling yon, naramdaman ni Nancy na nanlamig ang kanyang puso at unti-unting nawala ang kanyang enerhiya. Bumagsak siya sa sahig kasama ang mga banal na kasulatan. Kinuha ni Yumi ang mga banal na kasulatan at malamig na tumingin kay Nancy. Pitang naka, pinilit mo akong patayin ka. Ito ang unahang pagkakataon na pinatay ni Yumi ang isang tao, ngunit hindi siya nasindak o pinagsisihan ito. Ang nais lang niya ay kumuha ng mga banal na kasulatan, sumugod sa bagong daigdig, at makita si Florian. Sa silid sa oras na yon, naramdaman ni Nancy na lumalamig ang katawan niya habang nakatingin sa pintuan, at mahinang tumawag, Dax. Ng silangan. Ang tatlong magkakapatid kasama na si Daryl ay may natapos na pagkatapos ng ilang pag-ikot ng inumin.
Lalo na si Chester na hindi magaling sa pag-inom ay ganap na namula ang kanyang mukha at bahagya ng mapaupo. Haha, kuya. Palagi mong sinabi na nais mong sanayin ang iyong sarili na lumakas sa pag-inom. Halos hindi ka na makaupo ng maayos sa ilang bote ng alak pa lang na nainom mo. Tumawa si Dax at tumingin kay Chester. Sino ang nagsasabing hindi ako maaaring uminom? Halika! Sinabi ni Chester habang hinihiling niya sa waiter na magdala ng maraming alkohol. Tumawa si Daryl mula sa pagtingin sa kanya. Dax, tama na. Itigil mo na yung pakikipagtalo kay Chester. Ang galing mo sa pag-inom ay hindi rin ganoon kalakas. Tara na, tapos na tayo sa araw na ito. Magpahinga ka na. Hindi, kailangan kong makipagkumpetensya kay Chester ngayon. Kinaway ni Dax ang kanyang mga kamay habang nagsasalita. Ang tatlong magkakapatid ay natipon ang lahat ng 7 banal na kasulatan noong umagang iyon, napakahusay na balita na dapat ipagdiwang. Ring, ring! Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Dax. Hoy, sino yun? Nagsasaya pa ako sa aking inumin. Bulong ni Dax nang ilabas niya ang kanyang cellphone, at nakita na si Nancy ito bago kaagad sinagot ang tawag. Mahal, anong problema? Bago siya matapos sa pagsasalita, narinig niya ang mahinang boses ni Nancy na nagmumula sa kabilang dulo ng linya. Mahal, sa palagay ko hindi ko na makakaya. Nanginginig ang katawan ni Dax nang magsimulang umikot ang utak nito. Nag-alala rin sina Daryl at Chester sa kanyang reaksyon. Anong nangyari? Ano ang nangyayari, Dax? Inipon ni Dax ang kanyang saloobin at sinabi, ang aking asawa ay nasa panganib. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng silid habang nagsasalita. Nagkatinginan sina Daryl at Chester. Bigla silang naging alerto at sumugod palabas upang sumunod kay Dax. Sa isang silid ng bisita ng tirahan ng mga Darby. Bang! Bumukas ang pinto ng silid at natigilan si Dax nang makita ang nakahiga sa harapan niya. Si Nancy ay natabunan ng dugo habang nakasandal sa dingding na nakapikit. May isang malalim na sugat sa kanyang dibdib na tila halos tumusok sa kanyang katawan. Magulo ang silid. Malinaw na nagpumigla si Nancy laban sa sinuman kanina. Mahal, mahal. Agad na namula ang mga mata ni Dax mula sa pagkasira. Sigaw niya bago sumugod at yumakap ng mahigpit kay Nancy habang hindi mapigilang tumulo ang mga luha nito. Sobrang nawasak siya. Sina Dax at Nancy ay kasal ng ilang taon sa puntong iyon at ang kanilang relasyon ay talagang napakahusay dahil mahal na mahal ni Dax si Nancy. Walang makakapalit kay Nancy sa kanyang puso. Halos mabaliw si Dax nang makita si Nancy na nakahiga sa sobrang dami ng dugo. Mahal, utang na loob, huwag mong gawin ito sa akin. Buksan mo ang iyong mga mata, ako to, si Dax. Nakayakap si Dax kay Nancy at nagmamakaawa sa basag na boses nito. Nanginginig ang kanyang katawan. Sina Daryl at Chester ay malungkot at galit nang makita nila yon. Lalo na si Chester na nagsimulang alalahanin kung paano kaagad namatay ang kanyang asawa. Ang eksenang nasa harapan niya ay katulad ng nangyari sa isla ng buhi na walang hanggan. Sa sandaling iyon, narinig ng pamilya Darby ang kaguluhan at sumugod. Nagulat ang lahat nang makita ang nangyari. Madilim ang mukha ni Daryl habang nakaramdam ito ng kilabot. Humakbang siya at nagulat nang suriin niya ang paghinga ni Nancy. Dax, tigilan mo na ang pag-iyak mo. Humihinga pa siya. Bilisan mo at dalhin siya sa ospital. Habang nagsasalita siya, inabot ni Daryl ang kanyang kamay at pinindot ang tiyan ni Nancy upang maipasok sa kanya ang kanyang panloob na enerhiya. Bagaman ang paghinga ni Nancy ay labis na mahina, may pag-asa pa rin siya ng ilang oras na humihinga pa rin siya. Tinipon ni Dax ang kanyang saloobin at mabilis na binuhat si Nancy, at sumugod palabas ng pinto. Mahal, magiging ayos ka. Magiging maayos ka. Pagkaalis niya, naririnig pa rin ng lahat ang mga iyak ni Dax mula sa malayo. Ang mga mata ni Chester ay ganap na namula habang siya ay tumingin kay Daryl at malamig na sinabi, Daryl, ito ay malamang ginagawa ng isang tao mula sa pamilya Darby. Napansin mo ba ngayon lang na ang kamay ni Nancy ay nakahawak sa isang piraso ng tela? Iyon ang parehong tela na ginamit niya upang balutin ang taasang misteryo ng banal na kasulatan. Huminahon si Chester sa sandaling iyon habang nagmamasid siya sa paligid. Tama siya.
Wala na ang kataas-taasang misteryo na kasulatan. Nanginginig ang katawan ni Daryl nang may lumitaw sa kanyang isipan. Yumi. Tama yan. Sa buong pamilyang Darby, siya lamang ang makagagawa ng mga karumal-dumal na gawain na ito. Sumugod palabas ng silid si Daryl na nasa isipan iyon. Bang! Sinipan niya ang silid ni Yumi at natuklasan na walang laman ang silid at wala si Yumi sa paligid ng silid. Magulo ang silid. Ang mga damit at pantalon ni Yumi ay nasa buong sahig kasama ang ilang mga alahas na nakakalat din sa sahig. Malinaw na si Yumi ay tumakbo ng nagmamadali. Pitang na kay Yumi. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang kamao at sinuntok ito sa pader. Galit na galit siya. Hindi na kailangang mag-isip pa, malamang si Yumi ang may gawa nito. Siya nga yun. Yumi, mahanap kita kahit saan ka man pumunta. Umungol si Daryl habang umalis na may ganap na namumula ang mga mata. Paglabas niya palabas ng mansyon, nakita niya ang isang magandang anino na naglalakad palapit sa kanya. Si Megan yun. Ang kamay ni Megan ay nakahawak sa isang piraso ng damit na nagniningning sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ito ay celestial silkworm armor ni Daryl. Inabot ng Abyss Mother Serendipity kay Megan ang baluti upang ibalik ito kay Daryl kanina. Hindi niya naintindihan si Daryl kanina, at ang Abyss Mother Serendipity ay hindi nais na samantalahin si Daryl. Kasabay nito, siya ay masyadong mayabang na personal na ibalik ang baluti sa kanya. Daryl! Masayang tumawag si Megan at lumakad habang kinagat ang mga labi, at marahang sinabi, mabuti kong kapatid, hiniling sa akin ni Master na ibalik sa iyo ang iyong armor. Inabot ni Megan ang celestial silkworm armor habang nagsasalita ito. Kinuha ni Daryl ang nakasuot na sandata bago tumalikod at umalis habang ayaw niyang magsalita. Mabait kong kapatid. Nag-aalala si Megan na sumunod sa kanya at sinabi, mahal na kapatid, galit ka pa ba sa akin? Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Ni hindi siya tiningnan ni Daryl at malamig na sinabi, umalis ka na, ayaw kong makipag-usap sa'yo. Alam niyang may mali siya. Ano ang punto ngayon? Magbabalik buhay ba ang asawa ni Chester? Sumakit ang puso ni Daryl sa sandaling naisip niya si Megan, na pinatay ang asawa ni Chester sa isla ng buhay ng walang hanggan. Walang lunas doon at hindi niya siya kayang patawarin sa buong buhay niya. Nang maramdam ang paglamig ni Daryl, idinagdag ni Megan, mahal na kapatid, alam kong mali ako at hindi maganda ang pagtrato ko sa iyo. Dinukot ko ang iyong mga magulang sa tour ng Wishing Star at tinatrato sila ng walang paggalang. Alam kong mali ako. Bakit hindi na lang ako humihingi ng paumanhin sa kanila makalipas ang ilang araw? Ayos lang ba yon? Ang mga mata ni Megan ay puno ng pag-asa habang nagsasalita. Matapos ang mga sundalo ng bagong dagidig na umatras mula sa labanan sa tour ng Wishing Star, ipinadala ng mga alagad ng Elysium Gate ang mga magulang ni Daryl sa pamilya Carter. Naroroon ang lahat ng mga sekta, alam din ito ni Megan at labis na pinagsisisihan. Inaasahan niya ang kapatawaran ni Daryl. Hanggat mapatawad siya nito, agad siyang pupunta sa pamilyang Carter, at hihingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Mahal na kapatid, patawarin mo na ako. Hindi alam ni Megan kung ano pa ang gagawin. Naglakad siya palapit at niyakap si Daryl. Niyakap niya ito ng mahigpit at dinikit ang mga pulang labi sa tainga ni Daryl habang marahan siyang nagmakaawa, mahal na kapatid, nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring huwag ka nang magalit. Bitawan mo ako. Walang emosyong sabi ni Daryl. Naamoy ni Daryl ang isang pamilyar na pabango mula sa taong nakayakap sa kanya, pero nangingibabaw pa rin sa kanya ang galit. Bitawan mo ako. Ayoko nang makipag-usap at hinding-hindi na tayo babalik sa dati. Walang tinag na sabi ni Megan, sabay tulak kay Megan. Nang tuluyan na siyang makawala, walang anu-anong tumalikod si Daryl at naglakad palayo. Kapatid, patawarin mo ako. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Megan. Pasensya ka na. Tumalikod at umalis si Daryl nang hindi lumingon pagkatapos niyang magsalita. Hindi man lang lumingon si Daryl at nagpatuloy lang sa paglalakad. Sa baybayin ng Donghae. Sa kadiliman, isang babaeng may nakakakit na katawan ang naglalakad sa tabi ng dalampasigan. Ang natatanging mukha niya ay puno ng takot. Sa kalagitnaan ng gabi, may isang babae, na may nakakaakit na katawan, ang naglakad papunta sa dalampasigan.
Baka sa mukha niya ang matinding takot. Si Yumi. Plano niya sanang tumira sa mga Darby ng mas mahaba pang panahon para hintayin bumalik si Florian mula sa New World. Pero hindi niya napigilan ang tukso noong nakita niya ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan. Sa ngayon, wala na siyang ibang mapupuntahan, kaya kailangan niya ng panindigan ang pagpunta sa New World. Florian, napakaswerte mo na pumayag akong pakasalan ka. Sigurado ako na sobrang magiging masaya ka sa oras na magkita tayo, lalo na ngayong nasa akin na ang 7 kopya ng banal na kasulatan. Bulong ni Yumi sa sarili niya. Niyakap ni Yumi ang 7 banal na kasulatan at sobrang saya niya. May mga bulong-bulungan siyang narinig na kung sino man raw ang makakumpleto ng 7 banal na kasulatan ay magkakaroon ng pagkakataon na mamuno sa buong mundo. Pero bukod sa saya ay marami rin siyang katanungan. Sa paglalakbay niya papunta sa New World, ang alam niya ay kailangan niyang tumawid dagat ng kamatayan na nasa pagitan ng World Universe at New World. Lahat daw ay lumulubog dito, maging ang dahon. Anong gagawin niya? Habang nagpapatuloy sa paglalakas, biglang lumakas ang loob ni Yumi nang makita niya ang mga bangka mula sa hindi kalayuan. Ito ang mga bangka na naiwan ng mga sundalo mula sa New World na hindi na nakabalik pa. Nasa 200,000 ang mga sundalong pinadala sa laban, pero wala pa sa 10,000 ang mga nakabalik. Ang mga bangkang yun ay espesyal dahil pinasadya pa ito ng emperador ng New World. Walang nakakaalam kung anong materyales ang mga ginamit dito, pero siguradong nakakatawid ito sa dagat ng kamatayan. Hinawakan ng mahigpit ni Yumi ang banal na kasulatan, at pinili niya ang pinakamalaking bangka at sumakay. Pagkasakay niya, may narinig siyang boses ng lalaki mula sa likod. Pupunta ka sa New World. Nagulat si Yumi nang marinig ang boses. Tumalikod siya at natigilan. Napatalon si Yumi sa sobrang gulat. Nang tignan niya kung sino ito, tumambad sa kanya ang isang napakagwapong lalaki na sa tingin niya ay nasa 20s ang edad. Nakakulay itim ito mula pang itaas hanggang sapatos nito. Sino ka? Gulat na tanong ni Yumi. Ngumiti ang lalaki, Miss huwag kang matakot. Alam ko naman na hindi ka sasakay sa bangkang yan kung wala kang planong pumunta sa New World, tama? Sakto! Doon din ako pupunta. Gusto mo bang sabay na tayo? Kung nakita ni Daryl ang lalaki, siguradong sobrang magugulat ito. Ang lalaking yun ay walang iba kundi si Donoghu Dixon, ang pinakabatang pinuno ng mga Dixon. Nakatakas ito noong bumagsak ang pamilya nito. Ito rin ang lalaking binilhan ng napakaraming regalo, si Lily, at ang sinaksak ni Dax ng 36 na beses. Mula noong bumagsak ang pamilyang Dixon, kung saan-saan nagpunta si Donoghu para palakasin ang kapangyarihan nito. Kapag sapat na ang kakayahan nito, plano nitong balikan si Daryl para maipaghiganti ang buong Donghai. Pero mukhang imposible na yon dahil napag-alamanan niya na lalo lang lumakas si Daryl ngayon. Medyo matagal din bago siya tuluyang magdesisyon na ipagpaliban na lang muna ang paghihiganti at pumunta na lang sa New World upang makapagsanay. Ito na lang ang nakikita niyang paraan para mas lumakas siya. Noong nakita niya si Yumi, alam niyang papunta rin ito sa New World kaya sinundan niya ito. Sa sobrang pag-aalala ni Yumi, niyakap niya ng mahigpit ang banal na kasulatan. Natatakot siya na baka nakawin ito sa kanya ni Donoghu. Ayoko. Umalis ka na. Binabalaan kita. Galing ako sa pamilya ng mga Darby kaya wag na wag mong susubukang kalabanin ako kasi hindi ako magdadalawang isip na ipapatay ka. Alam ni Yumi kung gaano nirerespeto ang pamilyang Darby sa buong Donghai, at sa tuwing naririnig ito ng pangkaraniwang tao, sobrang natatakot ang mga ito. Pero hindi si Donoghu. Bagkus ay galit pa ang bumakas sa mga mata nito. Ang pamilyang Darby. Nginuso ni Donoghu ang kanyang labi. Miyembro ka ng pamilyang Darby. Tama yan, mayabang nasabi ni Yumi habang inaakalang natakot si Donoghu. Mahigpit na kinuyom ang kamao ni Donoghu at pinilit ang ilang mga salita mula sa kanyang bibig. Sino si Daryl sa'yo? Kinagat ni Yumi ang kanyang ngipin at naisip, sikat na ang pangalan ni Daryl ngayon. Ang kanyang Immortal Energy Palm noong labanan sa tour ng Wishing Star ay sumikat. Kailangan kong gamitin ang kanyang pangalan upang takutin siya. Sa pag-iisip na yon, ngumiti si Yumi at sinabi, si Daryl ang aking pangalawang kapatid at ako ang kanyang hipag. Umalis ka na kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo. Ikaw ang hipag ni Daryl.
Galit na galit si Donoghu, habang ang kanyang mga mata ay ganap na namula. Agad na inabot ni Donoghu ang kanyang kamay at pinindot ang mga akupong ni Yumi gamit ang mabilis na daliri. Hindi na nakapalag pa si Yumi at hindi na nakagalaw pa. Ikaw! Kinuyom ni Yumi ang kanyang mga ngipin dahil hindi niya inaasahan na ang lalaki ay gagawa pa rin ng aksyon matapos ipahayag ang pangalan ni Daryl. Ang hipag ni Daryl, di ba? Mayroon kang magandang figura ng katawan. Ang mga mata ni Donoghu ay ganap na pula sa sandaling yon at sinimulan ang barko patungo sa gitna ng dagat. Kinarga niya si Yumi papunta sa itaas habang hinahangaan siya mula sa malapitan. Mayroon lamang isang solong bangka sa gitna ng malalim na dagat na may Donoghu at Yumi lamang sa loob. Ang mga mata ni Donoghu ay parang halimaw habang nakatingin kay Yumi. Si Yumi na nakasuot ng maikling palda ay nakaka-akit at may sexing katawan. Hoy, anong ginagawa mo? Huminto ang mga mata ni Donoghu sa bag na hawak ni Yumi sa harap ng kanyang dibdib. Binuksan niya ang bag at natigilan siya nang makita ang mga nilalaman nito. Ito ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan. Lahat ng 7 kopya. Naging blangko ang utak ni Donoghu. Haha, binabasbasan ako ng Diyos na ito. Hindi ko lang nakuha ang hipag ni Daryl, ngunit nakuha ko rin ang kumpletong kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan. Hindi mapigilan ni Donoghu ang pagtawa kahit makalipas ang ilang segundo habang siya ay higit na nasasabik at hinalikan si Yumi sa mapula nitong labi. Umalis ka nga! Sigaw ni Yumi, ngunit ang kanyang mga acupoint ay natatakan at hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Para siyang namamatay. Pagkatapos ay nagpatuloy pa pababa si Donoghu, habang ang mga tinig ng paglaban ni Yumi ay naririnig sa gitna ng dagat. Sa mga pag-atake ni Donoghu, hindi na kayang pigilan pa ni Yumi at di nagtagal ay sumuko na sa kanya. Samantala, sa mansyon ni Carter. Ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain habang ang 6 na tao ay nakaupo sa paligid ng mesa, ang 4 na miyembro ng pamilya Carter at mga magulang ni Daryl. Sina Daniel at Zoran ay magkakilala ng higit sa 20 taon na. Marami silang sasabihin sa bawat isa sa sandaling iyon nang nagtipon-tipon sila. Mahal ni Sarah ang mga magulang ni Daryl ng buong pagmamahal niyang binati sila bilang tito at tita. Sa kabilang banda, si Rachel ay tahimik na nakaupo at hindi nasisiyahan sa may gilid. Naiinis na siya nang si Daryl ay manatili sa kanila, ngunit ang mga magulang ni Daryl ay nandoon sa sandaling iyon. Para silang mga taga-baryo lamang na may pangmahirap na kasuotan. Nainis si Rachel mula sa pagtingin lamang sa kanila at naupo doon na may maitim na mukha. Matapos ang ilang ikot na inumin, tumatawa si Zoran habang ibinaba ang kanyang baso ng alak at sinabi kay Daniel, "Daniel, may isang bagay na hindi mo makakalimutan. Naalala mo ang tungkol sa ating paunang kasunduan sa napagkasunduang kasal. Dapat si Rachel ay ikakasal kay Daryl bilang isang karapatan." Ang laban ni Daryl sa tour ng Wishing Star ay sikat na sikat sa lipunan noon at maswerte kung ang kanyang panganay na anak na si Rachel ay maaaring ipakasal kay Daryl. Ang nakaayos na kasunduan sa kasal, naalala mo pa rin ang tungkol dito? Natatawang sagot ni Daniel. Seryoso ang mukha ni Zoran. Naaalala ko siyempre. Hindi ito laro-laro lang habang pareho tayong nanumpa dito. Habang nagsasalita siya, kumaway si Zoran kay Rachel at sinabing, "Bilisan mo Rachel, lumapit ka rito at maghatid ng tsaa sa iyong tiyuhin at tiyahin. Tatawagin mo rin sila sa madaling panahon bilang ama at ina." Haha! Namutla ang mukha ni Rachel sa sandaling iyon. Nakaramdam siya ng pagkasuklam sa paningin ng mga magulang ni Daryl. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.